Hello everyone! For today's video, is-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng very light na meal. Kung may mga time na ayaw kong kumain ng rice, ganito ang ginagawa ko na pang dinner or for pang lunch. So ito yung marble cheese, kukuha ako nito. Konti lang dahil sobrang laki nito at gagadgarin ko. At meron din akong leftover sa fridge na mozzarella cheese. So isasama ko na rin ito na i-grate. Ito yung grater na ginagamit ko at ganito lang ako maggadgad ng cheese kapag yung mga cheese na blocks yung nabili ko, ako na yung mano-mano na nag-grate. Pero meron din namang mga nabibili na yung ready na grated na siya. Pero this time, ako yung mag-grate kasi ganito yung mga binili ko dahil mas mura siya kaysa yung ready grated na. At ito na, ganito ang itsura ng cheese kapag ikaw mismo ang maggadgad. Ang difference lang naman ay yung nabibili ay medyo dry siya, hindi sila nagdidikit-dikit. Pero okay lang yan, the same na cheese din naman sila. At ayan, tuloy-tuloy lang ang paggadgad ng cheese. At ayan, tapos na yung mozzarella cheese. Ngayon naman, hihiwa ako nitong marble cheese. At the same thing, gagadgarin ko rin siya. At ayan, ganito kalaki yung kinat ko dito sa marble cheese. Masarap itong ihalo doon sa garlic bread na iluluto ko. At itong natira na cheese, babalutin ko siya ng cling wrap para hindi siya mag-dry or masira sa loob ng fridge. At ayan, babalutin ko lang siya ng ganyan. At dito, tapos ko nang magadgad itong mozzarella cheese. Ngayon naman, gagawin ko rin itong isa. The same way din. At dito, tapos nang mag-grate itong mga cheese na gagamitin ko sa paggawa ng masarap na garlic bread. So, ayan yung marble cheese at ito naman yung mozzarella at nalagyan ko ng konti na marble cheese sa ibabaw. Okay lang yan, pwede naman silang maghalo. At ito yung masarap na garlic bread na gagamitin ko dito sa aking gagawin na garlic bread with cheese. At ayan, ipe-prepare ko na siya dito sa baking sheet. Maglalagay ako ng parchment paper para hindi dumikit yung garlic bread at cheese na aking gagawin. So, ganyan lang ako maglagay ng parchment paper dahil maliit itong size ng parchment paper. So, idodouble ko na lang siya. Pwede ko naman ginawa sana na pahaba pero naputol ko na kaya yan, idodouble ko na lang siya. At bago ko i-start, kailangan nasa tabi ko na lahat ng mga gagamitin ko. At ito yung itsura ng garlic bread guys na aking gagawin with cheese. Ayan. Masarap ito guys dahil buttery na siya. Nalagyan na siya ng butter at inilagay dito sa soup. At dito, ilalagay ko itong garlic bread dito sa baking sheet. Magkakatabi sila guys para kahit matunaw yung cheese mamaya, hindi siya mailagay sa baking sheet, kundi pupunta siya doon sa katabi niyang tinapay. At ayan, ready na ang garlic bread. Ngayon, pwede na akong maglagay ng mga cheese dito sa ibabaw.
At dito, tapos ko nang ilagay yung mga cheese sa ibabaw nitong garlic bread. Ayan, ang ganda na ng itsura. At ayan, okay na yan. Pero minsan, mas marami pang cheese ang nilalagay namin sa garlic bread na ganyan dahil masarap yung maraming cheese. At ngayon naman guys, ilalagay ko na siya sa oven. Sinet ko yung oven ng 350 degrees Fahrenheit. So ayan, nilagay ko na siya sa loob at i-bake ko siya hanggang sa matunaw yung cheese sa ibabaw. Multitask tayo guys. So ngayon, habang hinihintay ko yung garlic bread sa oven, maghihiwa naman ako nitong pineapple na nabili ko sa Fortinos nung isang araw. So dahil wala tayong gulay guys, dahil bread lang yung prepare ko, kailangan kong mag-prepare ng fruits para may kasama yung garlic bread na aming pang dinner. At gustong gusto kong bilhin yung pineapple na ganito guys dahil hindi na ako mag-e-effort na magbabalat at magtatanggal ng mga mata ng pineapple. Ito, i-rinse ko lang siya ng konti and then ready to cut na siya. Ganyan lang kabilis guys. Makakatulong din yan pag busy. O diba, charot? At ayan, tapos na kaagad. At ngayon naman i-rinse ko itong yung grape tomatoes na gustong gusto ko guys. Kasama rin ito sa aming dinner. O diba, ang bilis lang mag-prepare ng dinner. At ayan, ready na rin itong aming gulay. Yan ang gulay namin for tonight guys. Ayan, tignan nyo naman ang sarap ng itsura nitong favorite ko na kamatis. At ayan, medyo ipupunasan ko lang siya ng paper towel para hindi naman tumutulo yung tubig mamaya kapag nilagay ko na siya sa plate. At syempre, gusto ko ring i-check yung linuluto ko na garlic bread. At ayan, medyo melted na yung mga cheese. At ito, second time, medyo malapit na ang maluto yung ating masarap na garlic bread. O diba, ang bilis lang i-prepare yung aming dinner. Ganito kadalasan yung mga kinakain namin guys, lalo na pag busy. At ayan, dito, okay na itong linuto ko na cheesy garlic bread. At ayan na guys, ang itsura nitong cheesy garlic bread. So yan lang ang aming dinner at saka yung kamatis at pineapple. Okay na yan dahil cheese ay protein naman yan. So ayan, ipe-prepare ko na guys ang aming dinner. Ilalagay ko na siya sa plate. Itong plate na uunahin ko ay ito yung para kay Steve. So maglalagay ako ng garlic bread and then i-design ko sa side yung tomatoes at saka separate bowl yung pineapple. Ganun lang kasimple ang aking pag-prepare ng dinner. At ito naman yung maliit na bowl na gagamitin ko para sa pineapple. O diba guys, kompleto na. May garlic bread na may cheese, meron ng tomatoes na panggulay at ito namang pineapple yung sa prutas. So okay na yan, complete meal na yan dahil yung cheese at bread ay carbohydrates at may protein na siya. So gulay at prutas. Ayan, ganyan lang guys. Kasimple ang dinner na aking ginawa. Ayan guys. So ito na guys yung finished product ng ginawa ko na dinner. So ayan lang guys for today's video. I hope nagustuhan ninyo. Thank you so much for watching. And I will see you again on my next one. Thank you so much. Bye!